Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsador, meron po tayong na-receive na isang parcel na galing pong Barangay San Jose, San Pablo, Laguna. Ayan guys. Shoutout po kay Sir Christian Laksina. Shoutout po. Bali ito po palang parcel na to. Bali pag nagawa ito, ang papadala pa natin ito sa Bataan. Ayan. Kasi ang nagtatrabaho yata ang may-ari ito sa Bataan. Galing pa po ito na San Pablo, Laguna. And guys, habang binubuksan natin yung kanyang, hindi pa natin kung ano yung pinadala. Yan, medyo nahirapan yung si Kawatsador Vlog. I-check natin muna siya kung ano ba yung talagang balot na balot pa guys. Shoutout po ko sa mga taga LBC kasi hindi nag-duty pa yung inyong ano na pa-deliver. Yan. Sumala sa due date. Yan. Habang bino-open natin, pinas forward natin para mas mabilis guys. Yan. Ngayon po nakita na natin yung bracelet. At yan na po. Yan. Shoutout po kay Sir Guado Milendres. Shoutout po. Yan. Yan po yung taga Bataan na Coast Guard. Yan. Yan. Chinek po natin yung kanyang bezel kung okay. Para bago natin siya open, kailangan check muna natin yung mga ano niya. Yan. Okay naman din yung siyempre second yung kanyang crown. Check niya muna. Din, kung okay yung kanyang ikot. Para malaman mo bago mo siya open, check muna lahat yung mga number 1 yan. Habang binabalik natin guys, yan. Medyo marami siyang gasgas. Yan, i-open natin. Bali, ang gagawin nga po pala natin dito, kukondisyon natin yan, then ano natin, ang bracelet, yung kanyang ano guys, yung kanyang gasket ay pantay na po. Kailangan po i-replace na natin yan. Bago natin siya gawin, remove muna natin yung mga bracelet nya. Yan, okay. Original pa yung kanyang spring bar, malaki. Double barrel pag ganun. Yung mga malalaki ang spring bar, pan diverse. Medyo matigas talaga siya. Tatabi muna natin yan para mas maganda. Yan. Mamaya hugasan natin yan. Yan. Mapapansin nyo guys, kalasin natin yung kanyang steam. Yan. Yung gasket ng ano okay pa naman. Yan. Pass forward natin yan para hindi tumagal ang ating trabaho sa pag-disassemble. Mapapansin nyo guys, yan talagang panoorin nyo na lang yung ating ginagawa. Yan, isa-isa natin tatanggalin yan, pero yan dahil kailangan nakatabi talaga yan para yung kamay, para hindi sa masugatan. Paprotektahan natin yun na hindi magasgasan yung dial. Yun ang importante dyan, dial kamay, para malinis. Yan pong kanyang bezel ring, tinanggal na po natin yan para mamaya ibabapping natin yung kanyang case kasi puro gasgas na. Yan. Pag gumawa po tayo ng ganyang overall, papalitan na po natin yung pulley per sa reduction wheel para mas maganda. Yan, medyo madumi na yung kanyang spring. Yan. Pag nagko-condition po tayo, kailangan natin kalasin yan kung may problema yung mga dial niya, may problema yung mga mechanicals niya, para makita natin kung okay yung kanyang ano. Yan. Habang nakalas na po natin guys yan, bago natin hugasan yung mga kawatsador sa ammonia. Yan.
At yan na po lahat. Yan, pasok na natin sa kanyang basket yung mga mechanical para i-mekos natin do sa solution. Yan, para kasi pag dumaan po doon sa solution yan, mas maganda, makintab yung mga pyesa niya. Makintab yan. Yan natin yan yan guys, napakabaho niyan. Kailangan naka face mask kapag niyan, pag open yan. Sakit sa ilong. Yan. Siguro mga 60 seconds lang gagano mo yun dyan. Then lipat mo sa isang fluid na yan. Bali dalawang fluid yan guys ang babagsakan yan. Yan yung una. Yan, para ma-separate yung yung mga solution niya. Yan. Yan mga last na po yon, yung kanyang last na niyan, puhugasan yan, pinakamalinis na fluid uli yan. Yan tawag na barsol. Yan, pwede naman po yung fluid. Yan kasi binibili ko per bottle. Yan. Then patutuyuin po natin. Yan, diyan po muna natin yan. Habang pinatutuyo natin yan guys, yan. Yan, ilatag na natin yung mga mechanicals niya dyan. Nalinis na pati yung kanyang itong hairs ng barrel drum, yung spring ng barrel drum. Yan. Yan, malinis na po lahat yan. Kailangan lang natin i-dry yan para gumanda yung kintab. At yan mga kawatsador, yan po yung niya, case nya. Ibabapping natin yan. Saka ito pong niya, yung gasket niya, papalitan natin yan. Bapping natin yan. Yan. Okay pa naman yung gasket niya sa loob. Yan, puro gasgas na yan guys. Yan. At ngayon guys, tapos na natin yun may bapping. I-try na po natin sa para tingnan natin kung may marunong magbabubble para maging waterproof. Yan. Wala naman po siyang nagbabubble. At least maganda pa talaga yung kanyang kondisyon ng case. Yan. Pagkatapos guys niyan, iyan na po yung lahat, makintab na. Then yan na yun. Kaya ito po yung reduction wheel sa puliper, papalit natin. Tapos na natin yan. Napakalinis na ng mga makintab na. Then bago natin gawin guys, balik muna natin yung spring ng barrel drum. Yan. Medyo mahirap po magbalik niyan. Mano-mano, wala tayong gamit nung pangkabit niyan. Yan na muna ang ating para mas maganda. Dahan-dahan lang po sa pag-ano kasi minsan tumatalsik talaga yan pag nagkamali ka. Yan. Yan po ang pagkagamit. Ikakabit mo yung kanyang spring ng barrel drum. Babalik mo. Yan. Then pag nakabit mo na yan, gagawin naman natin guys yung yan. Siyempre kabit na natin din yung yung braids, kabit na natin yung puliper saka reduction wheel. Kailangan mo lagyan ng kunting oil sa ilalim yan para mas magandang ikot, hindi siya maganit. Saka na po proteksyonan niya yung niya, kapwa metal. Yan. Yan, kakabit natin yan guys. Yan. Medyo madilim. Hindi ko alam kung bakit madilim. Against. Yan. Yan. Siguro mas maganda siguro kung sa kaliwa ang ilaw. Medyo madilim, natatakpan eh.
Napakanipis yan, ang hirap niya ni ano, pag hindi ka maingat sa pag ano, tumatalsik din yan guys, yung clip ng ano. Yan. Ayan na po yan. Bali ngayon guys, yan na po yan, naka-ready na. Kailangan natin mag-assemble na po tayo. And kailangan mo natin lang isa yung jewels ng center, center plate na yon, nalagyan ng center pin. Yan, ayun na po yan. Yan, nakakabit na yan guys. Yan po yung center well, bago center na braids. Yan. Yan po ang technique niyan guys. Yan. Yan. Ito na po yung ano niya, sitting lever yoke. Yan. Yoke spring. Yan pong yoke spring, iba, magkaiba rin yan ng ano yan, iba rin to niya, iba rin ang size, dalawang medyo medium size din yan, magkaiba rin yan. Kaya naman sa mga gumagawa, hindi ka magkakamali kung alin ng parang tornilyo, may kanya-kanya sila sukat. Yan. Pag nakalagay na po yung dalawang screw, then ang sunod na natin, siyempre lagyan mo ng langis yung part ng yung gumagamit ng kanilang space. Yan. Yan. Yan na po yung complete barrel. Yan. Then barrel click. Yan. Pag minsan po yung barrel click, magkakaroon ng problema yan pag yung mabilis mag-release ang yung ratchet wheel. Minsan ano po yan, kakaroon ng problema rin yan. Yan. Kaya kailangan alam na natin yung mga troubleshooting pagdating sa ganyan. Yan. Ngayon po ikanabit na natin yung kanyang barrel upper bridge. Yan. Yan po yan. Medyo madalim talaga guys ang ano, part nitong ano, medyo natatakpan ko siguro. Yan. Pag natatakpan ko siya, medyo dumidilim. Yan, tatlo lang po ang tornilyo. And then siyempre lalangisan natin yung ano niya, may parting yan, lagayan ng ratchet wheel saka reduction wheel. Yan. Ratchet screw. Yan, mapapansin nyo na guys, yun yung gumagandang ikot ng kanyang mechanical. Pag inikot mo yung ratchet screw na yun, pallet port, pallet bridge, yan. Lagyan nyo muna po ng screw. Mamaya. Dalawa lang po ang screw nyan. Ito nakaganyan guys, so maliwanag. Pero pag may time na nakaside ako, yan po yung jewels nya, kailangan mo lagyan siya. Ito nga po palang ano na to, meron siyang kunting giwang itong
Yung kanyang ano yan, complete balance na yan. I-observe ko pa po yan kung magiging accurate siya. Kung magiging accurate siya sa yan. Kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng takbo niyan, pero hindi pa rin ako komportable kung magiging okay yan, kasi yan po talaga yan, nung patong-patong kanyang hairspring, then may balok pa siya ng konti, nagwiwigil yan. Yan. Kabit na po natin yung second reduction. Pwede natin tawagan yung transmission, kasi siya nagtatransmit doon sa ratchet wheel to barrel drum. Yan. Ito naman po ay dapat po ang screw ay pakanan, ito po ay pakaliwa ang ikot. Tsaka hindi hinihigpitan ng napakalakas, kasi pwedeng napipigtas ang ano niyan. Yan, mapapansin nyo guys. Hindi ko siya iniikot ng lahatan, pero nagki-click siya. Yan po ang good. Kasi pag hindi maayos yung hindi maganda ang ano ng inyong puliper saka reduction wheel, siguradong papatay-patay ang mga kawatsador. Then bago nyo po ikabit yung ano nyo, yung calendar, kabit nyo muna itong washer na to, holding ring dial na yan, yung ano yan, plastic na yan, kasi hindi mo na siya may kakabit ang kanyang calendar, date indicator. Yan. Kabit na po natin yung kanyang clutch, well, then date corrector, kailangan mo natin lagyan ng wadang grace, yan, yung part na yan, kasi kadalasan po yung nagagamit pag a-adjust. Pag hindi mo linagyan niya ng grease, pwedeng ito po yung kanong pinion, yan. Minute wheel, yan, check nyo muna kung okay. Kung tama-tama, mahirap ikutin, yan, fast forward natin, kinabit natin yung mga mechanical, si mga indicator, yan, jumping date, yan, para mas mabilis po natin ang ating trabaho. Yan, paulit-ulit lang yung mga kawatsador. Shoutout nga po pala sa mga subscriber natin na marami pa rin nanonood, kahit pa paano may nagtitiwala sa ating magpagawa. Shoutout po sa inyo. Yan, mapapansin nyo guys, yan, bago natin ikabit yung dial, try muna natin na ikutin yung mga calendar nya, then kakabit na po natin yung kanyang yung rotor. Yan, yun po yung rotor nya. Ganun lang guys yung mga technique kung paano maglinis. Then yan, ngayon ikabit na po natin yung kanyang dial. Medyo maingat po tayo, yan, napakalinis niyan guys. Yan. Then bago natin kabit yung dial, kailangan natin papaklik natin ng isa yan. Ayun, ayan na po yung hour hand.
Yan, isang din or dalawa. Yan. Kailangan na natin yung kumangkutin dumi. Yan, yung second. I-check lang po natin yan kung mas maigi ang kung sasayad siya sa second. Pag hindi naman mas okay. Yan. I-check niyo po kung parehas yung balance nung yan na guys. Ito po ay kakabit natin, pero obserbahan pa po natin yung kanyang oras kung magiging okay ba, kasi din yan pong na yan, papalitan din natin yan, kaso wala tayong ka-stock ngayon, bukas na lang. Yan, kanyang gasket na yan, kasi lapat na po yan. Hindi na mapoprotektahan yung kanyang pagka waterproofing, medyo manipis na. Yan. Di ba guys, yung comment tab na yung kanyang case, nabapping na natin. Yan, pagkatapos niya mga kawatchador, yung bezel ring yan ikakabit natin, pero hindi mo makakayang ikabit yan ng kamay-kamay lang, kailangan pa rin gumamit ng pressing tools, kumbaga sa gato, pang relo naman, hindi kaya ng kamay yan. Yan, diyan natin yan iipitin, huwag yung sisirain na. Yan ay may suka talaga yan. Kunting press lang yan, na yan. Yan, tapos na guys. Test natin, ayun, ganun mga kawatchador. Then syempre kabit na natin yung ating yung gasket nya. Yan, nalinis na natin yan, malinis na. At kaya mga kawatchador nga pala, yan yan po yung nagawa natin. At ito, kinabukasan guys, nag-advance nga yung nya, pinalitan natin balance wheel din yung gasket. Yan, shoutout na lang po kay Sir Guado at dun sa nagpadala. Ito ay ready to ship na papuntang Bataan uli. Yan, shoutout na lang po sa mga ating mga viewers and subscriber. Maraming salamat po sa panonood, at hanggang dito lang. Ito po yung pisto ko sa bayan. Yan, yan, shoutout na lang po sa mga ating mga viewers. Maraming salamat po sa panonood, at hanggang dito lang. Bye bye.